Naisipan sa Pasay City Police ang pagkakakilanlan ng dalawang lalaking nakunan sa closed-circuit television camera na may kinalaman sa pagpatay sa biktimang si Erica. Hanggang sa nakausap ng mga pulis ang saksing si Karen. Isa sa mga kasama ni Erica nang mangyari ang krimen. Kikilala mo ba itong lalaking to? Basta yan! Yan ang bumaril kay Erica! Sigurado po ba kayo? Opo, sigurado po ako. Regular namin yan. Pagkumpirma ni Karen, iisa ang lalaking nag-pick up kay Erica noong September 9. Ang gunman na bumaril sa biktima noong September 10. Base na rin po sa witness namin, sir, na si alias Karen po, sir. Yung partner po nung Erica nung September 9 at yung driver po nung September 10 ay isa lang po. Sa pamamagitan ng CCTV na nakuna noong September 9 at September 10, makikitang pareho ang kulay ng buhok at suot na sapatos ng isa sa mga suspect. Kinilala ang suspect sa pangalang Gilbert Albios Puerto alias Boss Bay. Ang backride naman ni Boss Bay ay kinilalang si Joshua Gabriel Albior, 25 years old. Nagulat na lang po si alias Karen na sinabi nitong alias Boss Bay ay sinabi niya na, "May ka pa pala." Bago ka, boss. Ay, ano gimmick? Dun pa din. buhay ka pa. Ibig sabihin po nito, matagal-tagal na rin din po kakilala. O kaya naman po, matagal-tagal na po silang customer. Nitong si alias Erica. Sa pagsisiyasat ng Pasay City Police, kilalang vlogger daw si Boss Bay. Ano po ang background naman po nitong si Boss Bay? Ano po siya music vlogger po siya nagra-rap po siya. Nakalaunan po ay naging gun for hire. Ano naman po yung naging basehan natin para masabing siya nga ay napunta sa pagiging hitman po eventually? Meron po kami natanggap na info, sir, na itong si Boss Bay ay may pinatay na po dito sa bandang Bacoor po. At pinaghahanap na po siya ng Bacoor Police. Nalaman ng mga polis na mag-check-in sa isang motel si Erica noong September 9. Pinakitaan siya ng baril ni Boss Bay. Balik mo yung pera. Wala nga! Ay, ikakaban mo ako. Patayin mo kami mga kabata. Ayun po, nagkwento po si Erica sa kinakasama po niya. Noong September 9 nga po ay meron siya naging customer at sinabi niya na itong baril na to ay para sa mga babae ng Buendia. Kaagad na hinanap ng mga polis ang kinaroroonan ni na Boss Bay at Joshua. Nung in-interview namin po si alias Karen, sinabi niya po sa amin na ito pong pumikap sa kanila noong September 9 ay mga taga Las Piñas po. Ang kaya po nag-casing na po kami sa Las Piñas. Sa gitna ng investigasyon ng mga polis, isang confidential agent ang nakapagtimbre sa kanila Bahay ko ng isang araw, pre. na nakakakilala kina Boss Bay at Joshua. Hugag ka pala eh. Bakit ka nagbayad ng babae? Para magpalabas ang init. Oh, ano nangyari? Nakuha mo ba yung pera? Hindi. Pero binawian ko naman siya. May nakuha po kaming information na nagsasabi na kilala daw po niya kung sino yung pumatay dun sa biktima namin. Dahil po, nagyabang po sa inuman. Inumba ko. Oh, ganito. Oh, birong ganyan, pre. So, Oh, shot! Shot! oh, So sinabi lang niya na siya ang pumatay doon sa victim natin. Opo, habang nagiinom sila, nadulas po. Dahil po lasing na rin po. Agad na nagkasa ng follow-up operation ang Pasay City Police. Joshua! Joshua! Police, hinahanap ka! Nag-follow up po kagad po ang mga
ang mga polis natin po. At nahuli po ang backrider po. September 17, 2023, nadakip ng mga pulis ang backrider na si Joshua Gabriel Albiol. Nakitaan din siya ng patalim. Sa kanya pong testimonya, inamin po ba niya na siya nga po yung kasama nung gunman po natin, nung gabing yun? Inaamin niya po, ang sinabi niya po sa amin ay pinagdadrive niya daw po itong alias Boss Bay. Nang madala si Joshua sa tanggapan ng Pasay City Police, Sino dyan yung pumatay sa kasamaan mo? kinumpirma ng saksing si Karen na siya ang backride ni Boss Bay ng pagbabarilin si Erica. Siya po! Siya po ang nanutok na baril sa amin! Dito na mas nalinawan ang mga pulis kung papaanong isinagawa ang pamamaril kay Erica. Sino ba ng personal yung tinumba nyo? Hindi ho. Pagkakalam ko lang ho, nirerentahan lang ho sila ni Boss Bay. Matapos ang negosasyon nina Boss Bay at Joshua kina Erica at Karen noong madaling araw ng September 10, naunang pumunta raw sa motel sina Erica, Karen at isa pang kasama. Magwi-withdraw raw kasi ng pambayad ang mga suspect. Pakwento nga po, anong nangyari po dito sa lugar? Dito sir, dito nakatayo yung biktima at saka yung witness natin, Dito sir. mismo? Yes, sir. Dumaan po dito sir yung yung suspect para magpaalam at magwi-withdraw lang po ng pera sa ATM. Nang may dumating nung nakamatag na dalawang lalaki. Wala pa. Ano? Ay, Maxis, haggard na ako. Dahil hindi pa rin dumarating ang mga suspect sa motel, lumabas muna sa kalsada sina Erica. Pero ilang sandali, dumating ang motorsiklo nina Boss Bay at Joshua. Ayon sa mga investigador ng Pasay City Police, sa mismong pwesto ron nito tumayo ang biktima nang siya'y balikan ng dalawang suspect mula roon sakay ng dalawang motorsiklo. Imbis na mag-check-in sa katapat na motel, ay bigla raw siyang binunutan ng baril ng isa sa mga suspect at sinubukang putukan. Pero ito'y nag-jam. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ng ating biktima na tumakbo papunta rito. Unang tumutok ng baril si Joshua sa ulo ni Erica. Pero hindi ito pumutok. Makikita pa sa video ang pagtakbo ni na Erica at dalawang kasama. Sunod namang naglabas ng baril si Boss Bay. At sa pagkakataong ito, 3 beses niyang pinagbabaril si Erica. Sir, bumunot na rin po siya ng baril at pinutukan po yung biktima. Tinamaan po sa bandang likod po yung biktima. Makikita sa video na nakapaglakad pa ng ilang metro si Erica papunta sa harap ng motel. Ilang sandali pa, tuluyan na siyang napaupo at humandusay sa kalsada. Sa investigasyon ng Pasay City Police, pagnanakaw ang motibo raw sa krimen. Chip, ang kwento ho kasi ni Boss Bay, ninakawan daw ho siya ng pera. Erika, asan yung pera ko? Yung pera. Mamalay ko. Pitaka mo hindi naman akin. Malaki daw ho yung nawala sa kanya, kaya niresbakan namin yung mga pokpok. Ang titingnan po namin na anggulo po ay yung pagkawala po ng gamit. Malaki-laki po at yung pera na nawala dun sa suspect. Tila taliwas sa nakuna ng CCTV madaling araw ng September 9. Makikitang maayos na naghiwalay sa motel sina Erica at Boss Bay. Sa pagkadakip kay Joshua Gabriel Albiol, sinampahan siya ng kasong murder. Ang sinampa po namin kaso kay Joshua at alias Boss Bay ay murder sa Pasay City prosecutor. Si alias Joshua po ay inquested na po. Kung inaresto po si alias Joshua, nakuhanan po siya ng patalim. Kaya
nagsampa rin po kami ng kaso na batas pambansa bilang SIC in relation to Omnibus Election Code sa Las Piñas po, prosecutor. At large ang itinurong gunman na si Gilbert Albios Puerto alias Boss Bike. Sa pagkamatay ni Erica, umaasa sina Arnel na hindi magtatagal, tuluyan nilang makakamit ang hustisya. Kung nakikinig po ngayon yung suspect po natin na at large pa ho ngayon, ano pong gusto niyo sabihin sa kanya? Sana sumuko na siya para maliwanagan kung ano ba talaga yung kasalanan ng kapatid namin. Kaming magkakapatid, hindi naman talaga totally galit talaga na, sana makulong kayo, hindi. Gusto lang namin malaman talaga kung bakit nagawa niya sa kapatid namin kung may nagawang kasalanan. Hanggang sa susunod na Sabado, para sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan tungo sa paghahanap ng katarungan. Ako po, si John Consulta, at ito ang Pinoy Crime Stories.